Okay mga boss, meron tayo ditong Isuzu Crosspin mga boss. Bali, ang gagawin natin dito is magpapalit tayo ng repair kit ng gearbox ng power steering nito mga boss, kasi may tagas na ang kanyang oil seal mga boss. So ilawan lang natin. So ayan mga boss, sa bandang may pitman arm is naglilik na siya. So ito rin kanyang shifter mga boss is lugaw na siya, in term namin sa Bisaya mga boss. So magpapalit tayo ng bushing kit nito sa kanyang shifter mga boss. Tapos itong kanyang cooling system mga boss is wala siyang thermostat, so kakabitan natin to ng thermostat, and then dilinisan na lang din natin ang kanyang cooling system mga boss, kanyang radiator. At kung titingnan nyo mga boss, itong kanyang clutch fan mga boss is sobrang dami ng nilagay na silicone oil mga boss. Kung titingnan nyo mga boss, ang tigas ikutin niya mga boss. So kailangan natin itong bawasan ng silicone oil mga boss. And then at the same time mga boss is i-refresh na rin natin ang kanyang engine. So flushing na rin natin itong kanyang brake fluid mga boss, kasi nga maitim na. Yan o, maitim na ang kanyang brake fluid. Then check din natin ang kanyang sa side ng clutch. So ayan mga boss, maitim na rin. So need na natin itong i-flushing mga boss. Shout out nga pala sa may-ari nito, diehard nating taga subaybay at subscriber. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala, Boss Adonis Abokayan. So ito na po yung unit nyo boss, gagawin na natin to. So bala ito mga boss, natanggal ko na siya mga boss. At kung titingnan nyo mga boss, sobrang lupay-pay na talaga niya. So tanggalin natin to, and then papalitan natin ng bushing at saka spring. So yun mga boss, natanggal ko na siya. And then kaya pala sobrang lupay-pay niya mga boss is itong kanyang bushing dito is natanggal na. Dapat dito sana to, nahulog siya mga boss dito sa kanyang cover. A few moments later. Okay mga boss, magpapalit na tayo ng bushing ng ating shifter mga boss. So ito yung luma niya mga boss, pudpud na ang kanyang spring. And then ito yung bago, ito yung papalit natin. And ito mga boss is ito yung replacement. Malaki siya compare sa stock niya mga boss. Ito yung papalitan natin. Ito yung replacement mga boss. So ang ginawa ko nito mga boss is niliha ko lang siya para gayahin ang sukat nito. So, kunting-kunti lang naman na pagliliha o babawasan mga boss para magkasya. So gumamit lang ako ng caliper mga boss para mas mapadali yung trabaho ko mga boss. So ngayon mga boss is i-install ko na to, since nalinisan ko na siya. And then syempre ang gamit kong grasa mga boss is high temp grease mga boss. So ayan, hindi ko na ipapakita sa video mga boss kasi sobrang sikip nito ikabit doon sa transmission mga boss. Much later. Okay mga boss, tapos ko na siyang ikabit. Pasensya nyo na mga boss, hindi ko na i-demo sa inyo kung paano magtanggal at magkabit nito kasi siyempre nagmamadali rin tayo. So ngayon mga boss, maganda na siya. Ayan, lumalaban na. Ayan, bumabalik na siya sa gitna mga boss. Ayan, first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, tapos yung reverse. Ayan, so good na siya. Much later. So ito na mga boss, overtime ako ngayon. Ayan, gabi na. So engine refresh, nilinis na rin natin to mga boss. Ayan. So takip natin ulit. So ito na yung mga parts na nilinis natin mga boss. Yan, parang bago na ulit. Yan, naka-arm,
Yan. Kanyang valve cover. Yan, no? Yan. So yan yung gawa natin mga boss. Engine refresh. Yan. Yan, so nalinisan natin lahat ng dapat linisan mga boss. Tigman po. Yan, no? Kintab mga boss. Yan. So pati ang injector mga boss is kinalibrate ko na rin. Natin makalibrate. Yan, magandang buga na. Isa naman. Sama ka naman. Okay. Yan mga boss. So hindi ko na napakita sa inyo mga boss ang pagbaklas nito. So sobrang dumi nito nung nabaklas ko ito mga boss. So hindi ko na na-videohan kasi nagmamadali tayo. The next day. So ayan mga boss, na-install ko na yung rocker arm mga boss. So mag-a-adjust na ako ng valve clearance nito mga boss. So susundin lang natin yung stock valve clearance nito, yung standard valve clearance. So titingnan natin dito. So ayan, valve clearance code 0.40 mm. So ito siya mga boss. Yan. So mag-a-adjust na ako nito mga boss. And then stitch on kayo mga boss pag natapos na ang pagre-replace natin ang makina nito. Much later. Okay mga boss, sa cooling system naman tayo. Bale, i-replace ko rin itong kanyang cooling system mga boss. So tinanggal ko na ang housing ng thermostat mga boss at napag-alaman ko na meron pa pala itong thermostat mga boss. Kaya lang mga boss is naka-stock open ang kanyang thermostat. So buti naka-stock open siya dahil kung naka-stock close ito mga boss is nag-overheat na ang makina ito mga boss. So nung una nung diniagnose ko to, akala ko talaga is wala siyang thermostat dahil kahit malamig yung makina mga boss is continuous yung circulation ng coolant mga boss. So expected ko na tinanggalan ng thermostat. So nang nabuksan natin mga boss is stock open pala ang kanyang thermostat mga boss. So papalitan natin to ng bago and then lilinisin natin ang cooling system sa abot ng ating makakaya mga boss. A few moments later. So ito naman ang kanyang coolant mga boss, ang kulay ng coolant. Kung aalugin natin yan mga boss is kulay kalawang na siya. Yan o. Sobrang daming kalawang. Yan sa radiator. Yan o. Radiator hose. Yan. Yan o. So lilinisin natin itong lahat mga boss, pati na rin ang kanyang bypass tube mga boss is lilinisin ko rin. 2 hours later. Okay, nalinis ko na lahat ang radiator hose. So wala na siyang kalawang. Hindi lang klaro sa video, lubat na yung camera natin kaya hindi natin ma-switch on yung ilaw. So malinis na yan. So rin bypass hose. And then magkakabit na rin tayo ng thermostat dito. Tsaka tinanggal ko rin yung bypass hose dito sa side, sa ilalim ng exhaust manifold para malinis natin. So compare natin sa luma.
Ang pareho lang ba? Ang pareho lang naman mga boss. Yan. 82 degrees Celsius ang initial opening niya. So ngayon mga bosses, mag-i-install na tayo ng thermostat. The next day. May leak ito dito sa oil seal na to, dito sa shaft na kinakapitan ng pitman arm. So ang gagawin natin ito is babaklasin natin to para maayos nating matanggal itong kanyang oil seal mga boss, kasi mahirap itong dukutin dito sa gilid kasi maliit lang yung space nya. So mas maganda kung tatanggalin natin para matanggal natin ng maayos, hindi magasgas yung shaft nya. So ayan mga boss, babaklasin ko muna ito mga boss. A few moments later. Ito yung nag-cause ng leak mga boss sa side ng pitman arm. Ito yung shaft ng pitman arm mga boss, para sa pitman arm. So papalitan natin to. At the same time mga boss, itong mga o-ring na to na wala pa namang tagas is papalitan na rin natin to. So ito yung rana repair kit na papalit natin. Ba? Yan mga boss. So bali papalitan ko lahat ng mga o-ring at oil seal nito mga boss. So hindi ko na ipapakita sa video mga boss dahil sobrang tagal ng video natin. Much later. So ayan mga boss, nabuo ko na siya. So tip lang mga boss, para hindi kayo maligaw sa sentro ng manubila mga boss. Itong pitman arm mga boss is lagyan nyo ng palatandaan mga boss. Gaya ng ginawa ko mga boss, nilagyan ko siya ng tuldok. Saka itong tuldok na to, dapat magkaharap silang dalawa pag ibalik niya sila. Pati rin dito mga boss is nilagyan ko rin siya ng palatandaan. So hanapin lang natin. Ayan mga boss, yan, nilagyan ko siya ng tuldok. At meron din itong palatandaan doon naman sa ipapasok dito para magtapat itong tuldok na to doon sa cross joint na ipapasok dito, yung spline mga boss. So yan lang mga boss, no? Ikakabit ko na ito mga boss. The next day. So yan mga boss, after kong ma-overhaul yung power steering gearbox at okay na siya ngayon. Ngayon naman is magbabawas ako ng silicone oil sa clutch pan ito mga boss, dahil sa kadahilanan na binusog ito ng todo ni Mang Kanor ng silicone oil dito sa clutch pan mga boss. Kung titingnan nyo mga boss, kung iikutin ko to is napakatigas. A few moments later. Ayan mga boss, nabuksan ko na, at yung inaakala ko mga boss na busog sa silicone oil ay iba pala ang laman nito mga boss. Talagang kinondim ito ni Mang Kanor mga boss. Kung titingnan nyo mga boss, tatanggalin ko, nilagyan nila ito ng goma. So ito yung mga moves na kadalasang ginagawa ni Mang Kanor mga boss, para hindi raw mag-overheat yung makina mga boss. So kinokondem nila to, ninirekta nila ito mga boss. Hindi kasi nila naunawaan ang kahalagahan ng clutch pan mga boss. So mas magaling pa kasi sila sa engineer na gumawa nito. So lilinisan ko ito mga boss, and then susubukan natin tong ibalik sa original setting na. Titingnan natin kung hindi ba nasira ang clutch pan na ito, kasi kinawawa na ito ni Mang Kanor mga boss. Much later. At ito na siya ngayon mga boss, after natin malinisan mga boss. Yan, parang bago na siya, makintab na. So ang ginamit natin panglinis mga boss is diesel. Ito yung pinaghugasan natin. Yan, ang daming pudpud na guma mga boss. Then after natin hinugasan ng diesel mga boss is gumamit ako ng high pressure wash sa car wash mga boss. And then siyempre air compressor para mabugahan natin ng hangin. At ito na yung naging resulta niya, ng matuyo na siya mga boss. So ang function ng clutch pan ng crosswind mga boss is ito yung valve niya mga boss. Itong dalawang to. So ito yung parang
plate bar na nagtatakip dito sa butas na to para hindi lumabas yung silicone oil. Tapos yung ilalim nito mga boss, dito natin isasalin yung silicone oil na tamang tama na mapuno siya dito mga boss. So dito na side hindi na natin lalagyan ng silicone oil mga boss. Bale pag sinira na natin to mga boss, itong side na to, ito yung magsisealed ng silicone oil para hindi lumabas mga boss. And then dito sa likod mga boss, meron siyang spring bar mga boss na connected, may shaft siya. Itong nasa gitna na bakal mga boss is connected siya dito. Itong nasa side na to. Yan. So habang umiikot ito, nakakahigop ng mainit na hangin. Ito na side mga boss. Naiinitan ito mga boss. At dumadalo yung init dito sa kanyang metal plate. At kapag na-reach na ang optimal temperature ng metal plate na ito mga boss is bubuka itong metal plate para mag-open tong kanyang tinatakpan na butas mga boss sa itong metal na to. So bubuka to, lalabas dito yung silicone oil. Kaya pag lalabas ito dito, yung silicone oil mapupunta dito sa butas, tapos lalabas dito. Kaya magka-clutch pa na siya, magka-clutch na siya kasi dito nadidikit na ito na part dito. So parang nag-i-engage na silang dalawa mga boss. And then pag lumamig na mga boss, magsasara na naman to. So yung lahat ng silicone oil na lumalabas dito sa butas na ito is papasok na ulit siya dito mga boss. Sa maliit na butas na to, dito papasok. Dalawa ito, harapan. Ayan. So dito papasok mga boss. Papasok na naman siya sa reservoir ng silicone mga boss. So ganyan lang yung trabaho niya mga boss. Kaya hindi dapat talaga ito kinokondem. So kailangan talaga natin is mag-research kung ano ba talaga yung mga function ng clutch pan mga boss para maunawaan natin, maintindihan natin. So hindi na tayo dadating sa punto na i-condemn natin itong clutch pan mga boss kasi malaki po ang epekto nito sa takbo ng makina kapag nakarigta mga boss. A few moments later. Dito lang tayo maglagay ng silicone oil mga boss, hindi na dito. Pupunuin lang natin itong reservoir niya mga boss. Yan, so hintayin lang natin na mapuno ito dito mga boss na mag-level na siya. Yung tipong yung silicone oil mga boss is hindi napapasok sa ilalim, it means na puno na siya. So hanggang dyan lang yan yung mga boss. So stay tuned lang mga boss oh. Hintayin na natin na mapuno ito mga boss. A few moments later. So ganyan lang mga boss, kung nakikita nyo yan mga boss, wala yang silicone oil. Nasa loob pa ang silicone oil sa reservoir mga boss. So kakabitan natin to mga boss. The next day. Ngayon mga boss, binaklas ko ang cover dito na side para lang ma-access ko itong bisagra ng door mga boss. Itong bolt ng door kasi nga concern na may-ari nito is nakalaylay yung sira o yung door niya. So nakaganyan, pag isara mo ganyan na aangat siya. Ngayon mga boss, okay na siya, pantay na. And then isa pang concern na may-ari nito mga boss is yung stopper niya dito is wala na, natanggal na. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng stopper na hindi ito pang crosswind mga boss kasi wala akong mabilhan na pang crosswind mga boss. Ngayon is ikakabit ko to since yung kabitan nito sa kanyang original is magkapareho lang naman ang distance. Ayan. Ayan. So ito yung ikakabit ko mga boss. So hindi ko alam kung anong, pero basta sa coach ito pang Honda Civic ata to. And then magre-rebit ako dito, gumawa ako ng plate na makapal para dito i-rebit ko siya sa gilid mga boss kasi nga natanggal. I-rebit ko siya and then kakabit ko itong
pinaka-bisagra niya mga boss, i-bolt pa rin natin mga boss. So ito ay full recondition crosswind para maging maayos ito lahat ng mga concern ng may-ari nito mga boss. Ayun mga boss, ganito na po ang itsura niya. Bali, binutasan ko dito at nilagyan ko ng nut sa loob at binilding natin yan mga boss para sa bolt na ito, para dito natin yung ni-bolt. So mamaya makikita nyo itsura nito. Bali, yung butas is 1/8 lang. Ganito kalaki yung kanyang rivet. Yan, so i-rivet ko na to siya dito. Tapos dali. Yan, yung rivet nya. O yan na yung insura mga boss para natin makabit. So i-final na natin to, pipinturahan natin ng itim para hindi halata na nagpabrike tayo mga boss. Much later. Ngayon mga bossing, magpapalit tayo ng stabilizer bushing dito mga boss, kasi may tagas kasi dati yung power steering nito ng gearbox mga boss, kaya yung oil niya is tumadaloy dito, kaya nasisira yung bushing niya. Ngayon is papalitan natin. 2 days later. At ito na mga boss, after natin na matapos ang ating ginawang engine refresh, pati na rin yung cooling system nito is ni-refresh natin. Ngayon mga boss is maganda na yung kanyang radiator, dahil after natin tong pinahinang sa may nagre-repair ng radiator is pininturahan natin ng flat black. So ngayon mga boss is coolant na po ang ilalagay natin dyan. Ayan, kulay pink na coolant. So ngayon mga boss is kukunin na to ng may-ari. So susubukan natin itong paandarin. Hindi pa ito napaandar mga boss. Kung titingnan nyo mga boss, ayan, napakalamig pa ng kanyang exhaust manifold mga boss. So ngayon mga boss is papaandarin natin, din titingnan natin, kasi yung concern ng may-ari din ito mga boss is white smoke na may mga bluish smoke siya mga boss. So ngayon mga boss is after natin magawa, ma-refresh, makalibrate yung injector, makikita natin yung pagbabago nito mga boss. So papaandarin lang natin mga boss. So ang kanyang shifter is okay na rin, kasi lupay pa ito dati. Napalitan na natin ng repair kit ng kanyang shifter mga boss. So ayan, start natin. So ayan, malamig pa yung makina, mababa pa ang kanyang RPM. So taasan natin ng konti. Ayan, then titingnan natin sa tambot sa mga boss, kasi maanhang ang usok nito dati mga boss. Ngayon mga boss is wala na siyang usok mga boss. Kung meron man is very minimal na mga boss. Hindi na masyadong halata yung usok nito, hindi na rin maanghang sa mata mga boss. Na-road test ko na rin to mga boss, at maganda na siya patakbuhin. Napaka-smooth ang manakbo at napakalakas na ng kanyang hatak. Bumalik na siya sa kanyang original na hatak mga boss. Yung clutch pan nito mga boss is naayos na rin natin.
So yung ingay nito mga boss, kung may naririnig kayo, is ito po yung ingay niya. Meron kasi siyang, yan, nasa ilalim yung alarm niya. Maluwag yung alarm pagkakabit. At matuning na rin siya